Mga idol, ayan, welcome again sa shoutout mga idol. Meron ako nabasang comment dito sa YouTube channel account natin. Si, ano ba pangalan nito? Arts Adventure. Shoutout sa iyo, Arts Adventure, sabi ni idol. Ayan. Idol, good morning. Salamat sa mga video mo sa kapapanood ko sa video mo. Sa wakas nandito na ako sa Czech Republic, idol. Sa probinsya nga lang ako dito sa CSK Budivesi. Magtatlong buwan pa lang ako. Ayan, salamat sa iyo, idol, Art. Ayan, sa kapapanood ng mga videos natin. Ayun, tulad ng sinabi ko sa mga nakarang videos ko na marami tayong mga followers na mga nandirito na sa Czech Republic, mga na-inspired natin na mag OFW dito sa bansang Czech Republic. Tulad na lang nito si Art Adventure. Shout out sa iyo, Art Adventure. And si Art Adventure is sa mga followers natin na ngayon nandirito na sa bansang Czech Republic. Almost mag 3 months na siya. Ay, nabasa ko yung comment niya dito sa YouTube channel natin na Idol sa Europa. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa YouTube channel account natin, huwag yung kalimutang i-subscribe na Idol sa Europa. Ayan. Maging inspired sana sa mga manonood natin na sa Pilipinas na gustong maging isang OFW o inspiring OFW. At sa mga gustong mag cross country mga ka-idol, ay no, pwede ko naman siyang recommended as cross country basta meron kayong mahanapan na legit na 100% na mag-ayos ng papers ninyo or consultant. Pwede naman basta yun nga sabi ko, laging mag-ingat, maging matalino sa pag-apply sa pagko-cross country. Balik tayo sa ano natin mga ka-idol, wait lang ha. Insert ko na natin tong ano kasi meron tayong ano ngayon, sasagutin na naman ang tanong. Common na itong mga tinatanong sa akin dahil nagagawan ko rin naman na siya ng videos nito. Siyempre, parang hindi ata nila napapanood yung mga videos natin na mga ina-upload sa YouTube channel account natin, sa TikTok account natin. And tinatanong about dun sa family reunification na naman napakarami talaga interesado sa sa family reunification. Siyempre, kahit ako naman interesado kapag halimbawa isa akong viewers kasi napakaganda talaga ng Czech Republic pagdating sa mga ganitong family reunification na usapan. Kasi habang nagtatrabaho ka, kasama mo rin yung pamilya mo dito sa Czech Republic. O hindi rin naman dito sa Czech Republic, meron pa akong mga alam na bansa dito, any part of Europe na mga nangunguha ng pamilya. Yan sa Finland, alam ko meron din yan sa Finland, sa Austria, meron din yan. Pero dito sa Czech Republic, tulad yung sinabi ko, di ba? Mas mabilis, mas napakadali. Tapos i-share ko lang pala, no? Meron pa akong nalaman na sa parang Slovakia ata, parang wala pa atang 6 months, hindi ako sigurado ha. And shout out sa mga viewers natin sa mga Slovakia, paki-comment naman mga idol kung paano ba yung proseso ng family reunification dyan sa Slovakia, ilang buwan ba yung process. Yun, dito sa Czech Republic, ayun, lagi kong sinasabi sa mga nanonood ng mga videos natin na sa mga baguhan pa lang, 6 na buwan pa lang na pag-stay mo nga dito sa Czech Republic, ay papaliwanag natin ng medyo maayos-ayos. Ay magsimula tayo sa 6 months na pag-stay mo lang dito sa Czech Republic. Pwede mo nang kunin yung pamilya mo, yung asawa mo o yung anak mo. Ang hindi kasama dito mga ka-idol, yung nanay, tatay, ayan, hindi kasama ha. Ang ibig sabihin ng family reunification is family members mo lang. Halimbawa ako, yung asawa at anak ko, yun lang pwedeng kukunin. Sa mga kamag-anak, pinsan, ayan, nanay, tatay, hindi siya kasama sa program ng family reunification. Yung mga kasama lang yun, tulad ng sinabi ko nga, family members mo lang na dapat kasal din kayo, ha? Kasal din kayo kasi isa sa mga requirements na pagkukunin mo yung pamilya mo is marriage certificate. Pero meron naman akong nalaman ngayon na ito bago lang to ha. Bago lang to, kahit na hindi kayo kasal o ayun, hindi kayo kasal basta meron kayong anak. Pagkakalam ko ha, ito hindi ako 100% sigurado ha. Nalaman ko lang to, bago lang to. Na kapag hindi kayo kasal, pwede mo rin siyang makuha yung asawa mo. Ayan, mag-comment na lang kayo kung interesado kayo. Pwede ko ibigay yung information nito. Siyempre, magtatanong muna ako para kung legit ba talaga itong sinasabi niya. Dahil sa mga nakalipas na mga post niya, nabasa ko yung post niya na kahit hindi kayo kasal, pwede mong makuha yung asawa mo. Siyempre,
hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Siyempre kailangan muna natin kumonsulta ng mas maayos. Kaya hindi ko muna ibibigay information kung sino siya. Pero kilalang kilala nyo ito. Nandirito na sa mga nandirito na sa bansang Czech Republic. Kaya tulad ng sinabi ko, 6 months na pag-i-stay mo dito mga ka-idol, pwede mo na makuha yung pamilya mo. Tapos isa pa sa mga ayan, laging tinatanong na sa magkano ba yung magagastos mo kapag kukunin yung pamilya mo. Ito, in case na lang, ito halimbawa na lang mga ka-idol. Halimbawa ko, kukunin ko yung asawa ko. Ang magagastos ko sa consultant ko, umaabot halimbawa ng 55,000 Czech crowns. Isang tao lang yun Tapos installment yun. Kapag halimbawa pinagsabay mo yung asawa mo at saka isang anak mo, so 55 plus 55, so 100 plus 1,000 Czech crowns na. 'Di ba? Medyo may kamahalan pero ganun talaga, installment naman yung pagbabayad. Yan, may kakilala ko dito na consultant na nag-aayos 100% legit. Na nagpa-consult ako noon sa kakilala kong agent o consultant dito sa Czech Republic. Ayun, yung napag-usapan nga namin, so siyempre una kong tinanong doon sa magkano ba yung magagastos ko kapag kukunin ko yung asawa ko. Ayun, yung magagastos ko, meron kasi mga package yun sa 55,000, 13,000 Czech crowns. Yun nga lang, exclusive lamang sa mga empleyado ng Leenco yung ganung price. Pero kapag hindi ka naman empleyado ng Leenco, medyo mababa pa rin naman kahit paano. Siguro around na sa ito, para mabilisan na tayo, wala ng mga sa 70,000 siguro yung hindi empleyado ng Leenco. Kasi sa amin, yung magpa-process ng mga papers namin is under ng company namin ng Leenco. So medyo naka-minus gastos tayo kapag halimbawa doon tayo sa consultant ng Leenco company. O diba? Kasi mayroong mga package yun mga ka-idol May package siya na 13,000, 55,000 installment payment. May mga busura na mga itinapon. Sa mga nagnanais na gusto maging isang aspirant OFW dito sa bansang Czech Republic ay mga idol, lagi kong sinasabi na mag-iingat kayo sa pag-a-apply ninyo. Tulad yan, meron ako nabalitaan, napanood na video na ayun, halos 1,700 nakatao na naloko. Ayan, kawawa yung mga nag-apply na naloko ng taong kapwa nating Pilipino. Ayan ang sinasabi ko, laging mag-ingat sa pag-apply, maging wise. Sabi ko nga, huwag magpadalos-dalos, maging matalino sa pag-apply dahil alam niyo sa panahon ngayon, dahil talamak talagang mga scammers. Kaya lagi kong sinasabi na mag-ingat sa pag-apply at mag-apply lamang sa mga legit na agency. Yung pinopromote ko na agency, ito walang tawag nito, wala akong connection dito. Siyempre sa dati ko ring agency ito na ngayon nagkaroon siya ng sister company na Prime Search Manpower Agency. Yung agency ko sa Pilipinas, Prime World Manpower Agency, yun yung nagpali sa akin punta dito sa bansang Czech Republic. Napakabilis lang ang panahon ngayon, halos mag 4 years na tayo dito sa sa bansang Czech Republic. Ayun, kahit paano nakapundar din tayo ng natin, ayun, bahay, yung maayos na bahay ng lote. And dahil lang sa pagiging isang OFW dito sa bansang Czech Republic at sa company ko dito sa Leenco company. Ayun, sana meron kayo napulot na idea sa mga nabanggit ko about dito sa bansang Czech Republic. Isa talaga sa maganda dito yung family reunification na napakagandang program. At kung interesado ka, yun nga, paulit-ulit sinasabi na 6 na buwan mo lang pag-stay. Gano'n ba katagal yung proseso? At least 6 months yung proseso para makuha mo yung pamilya mo dito. Ay, napakabilis lang. Marami nang ngayon dito, marami nang Pilipino ngayon dito sa Czech Republic na nakuha yung kanilang mga pamilya. Soon tayo rin, narating tayo sa panahon na yan. Siyempre kasi hindi ako basta-basta nag-decision ng agad-agad. Siyempre pinag-iisipang mabuti yan, nakikipag-consult muna tayo sa natin, sa asawa natin, di ba?
And shout out sa mga solid supporters natin. Shout out nga pala doon kay Art Venture. Yan, isa sa mga followers natin, subscribers natin na ngayon nandirito na sa bansang Czech Republic. Pasok tayo ngayon ng trabaho natin. Yung duty natin ngayon is panggabi. Tignan nyo naman yung araw, halos tirik na tirik pa. Kaya dito kapag summer, yung araw matagal lubog. Alas 10 pa lang ng mag alas 10 siguro ay magululubog itong araw na to. Ito yung gamit ko, scooter mga kaidol. Ito yung service ko, papasok at bilang trabaho. Bali nag-scooter lang ako. Dati nagko-commute ako kasi natatagalan ako sa pag-commute, kaya ngayon ito binili ko yung scooter. Kaya sa mga hindi pala nakasubscribe sa YouTube channel account natin mga ka-idol, huwag yung kalimutang mag-subscribe, pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin dito sa YouTube channel account natin at sa TikTok account natin, sa Facebook page natin, ayun, Idol sa Europa mga ka-idol. Sa mga bagong subscribers natin, shoutout mga ka-idol, ayun, salamat sa mga panonood ng mga videos natin. Huwag na rin kalimutang mag-comment kung saan ba nakaabot yung video na to at mag-iwan ng pa-share ng mga videos natin mga ka-idol para mas marami pang mga inspiring OFW na gustong ibang bansa dito sa bansang Czech Republic or any part of Europe. Kaya sana nakapulot kayo ng idea kung sa yun, magkano ba yung magagastos, sabi ko na, sa ganong presyo isang tao. Siyempre wag lang i-convert yun kapag nasa Philippine money, talagang malaki talagang magagastos. Hindi naman siya mabigat yan kasi installment naman yung pagbabayad sa family reunification. At isa pa mga ka-idol, kung napanood yung mga videos ko mga nakarang araw, hindi mo naman talaga kailangan ng malaking ipon dito para makuha mo yung pamilya mo. At least naka-6 na buwan ka na at mayroon kang stable na trabaho dito sa bansang Czech Republic, pwedeng mong kunin yung pamilya mo dito sa Czech Republic. Ayun, no? Yun talaga yung isa sa maganda talaga dito sa Czech Republic. Pwede ka rin namang mag-DIY, do it yourself sa pagproseso ng family reunification. Pwede ka namang hindi pumunta o maghanap ng consultant. Yan. Magagastos mo siguro around 70,000 Czech crowns din. Depende sa makukuha mo insurance tapos sa plane ticket. Yan kasi sa medyo malaki ang babayaran sa insurance. Tapos kapag nakuha mo na yung asawa mo dito, pwede namang siyang hindi magtrabaho, pwede namang siyang mag part time. Yun ang isa sa mga kagandahan ng family reunification benefits kapag nakuha mo yung asawa mo dito. Tapos libre din yung pag-aaral ng anak mo dito. Ayun yung company ko, Leen ko. Kaya sa mga nanonood ng mga videos natin, gawin mong inspirasyon tong video na to para mas matupad mo yung pangarap ko na makarating dito sa Europa or any part of Europe, or kung gusto mo dito sa Czech Republic at gusto mo makasama yung pamilya mo, ayan, punta ka lang dito sa Czech Republic. 6 na buwan lang na pag-stay mo dito mga ka-idol, pwede mo nang kunin yung pamilya mo. Ayan, inuulit-ulit ko na ganon kabilis ang proseso para makuha mo yung pamilya mo dito sa Czech Republic. Ito company ko, Leen ko. Halos mag 3 years na ako nagtatrabaho dito sa Leen ko mga ka-idol. Yan, dito na ako nagtagal dahil kahit paano okay pa naman yung nasa sahod natin, pero mga nakarang araw mababa, ganun talaga. Parking muna tayo mga ka-idol. Ayun, daming mga scooter ng mga service. Ayun, mga ano natin, mga katrabaho natin na Pilipino na nag-scooter din. Gamit ay ito, mga service na scooter. Company natin na Leen ko company. Ito, tapos may mga
scooter service ng mga Pilipino nating kabayan dito sa Czech Republic. Tapos meron pa akong nabasang comment dito. Itinatanong ni Hypermodel, idol, napansin ko sa dati mong video na pwedeng lumipat ng company after 6 months. Pwede ba yon sa lahat ng trabaho dyan kagaya ko na construction? Di ba nila i-hold ang passport ko kagaya sa Middle East? And mabilis ang sagot lang to mga ka-idol. Dagdag natin sa sa Middle East kasi dati rin kasi ako nag-Middle East. Hindi talaga siya pwedeng lumipat ng company sa Middle East. Di tulad dito sa Czech Republic na 6 na buwan lang na pag-i-stay mo dito, pwede ka nang lumipat ng company. At yung passport mo, hindi yan nahahawakan ng employer. Ikaw mismo ang hawak dyan sa passport mo. Hindi tulad sa Middle East na yung iba, hindi ko lang sigurado ngayon kasi dati ako sa Middle East, yung passport ko hawak ng employer ko. Pero dito sa Czech Republic, hindi nila hahawakan yan. Tulad ko, sa akin yung passport ko. Kaya pwede akong lumipat. Walang magiging problema dun sa paglipat ko ng trabaho dito sa Czech Republic. Yun ang isa sa mga maganda dito sa Czech Republic talaga, na kapag ayaw mo na yung trabaho mo dito, pwede kang lumipat ng ibang company. At least naka 6 months ka or 8 months. Meron pang tinatawag na 2 months render para sa pagproseso ng papers mo bago ka makalipat sa bago mong company. Yun ang maganda dito, di ba? Ayun, tulad ko, nagaling akong Pilipinas sa mga nakarang taon, na ngayon halos 4 years na tayo. Mag 4 years na tayo dito sa Czech Republic. Na ayun, nakalipat naman ako ng ibang company. Ganon siya kabilis, ganon kadali dito sa Czech Republic. At kung gusto mong mag Czech Republic, ayan, punta ka lang dito sa Czech Republic. Hindi tulad sa ibang hindi tulad sa ibang part ng Europe na mayroon pang, ayan, tulad sa Hungary, alam ko 2 months bago ka makalipat ng company mo. So magkakaiba talaga kahit na kasi magkakaibang policy ng bawat country dito sa continent ng Europe. Ayun, 6 na buwan lang ng pag-stay mo, 6 na buwan lang ng pag-stay mo sa trabaho, pwede ka nang lumipat ng ibang company. Ito yung company ko, Layan ko company. Subscribe sa YouTube channel account natin. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na in-upload natin sa TikTok account natin, sa YouTube channel account natin, sa Facebook page mga ka-idol. Ayan, dito na tayo sa company natin. Ayun lang, and follow for more. Sana meron kayo napulot na aral sa videos na in-upload natin.